Sobrang hell for me. Hindi ko siya na-enjoy, Hindi talaga. suffer talaga ako, eh. Sa isang lungsod na laging gising, may isang Pasigueño na nagsanay ng tahimik, hinarap ang hamon ng kalikasan at inakyat ang tuktok ng mundo, ang Mount Everest. Dito sa mga kalsadang ito ng Barangay de la Paz ay lumaki ang isa sa matagumpay na mountaineer sa lungsod ng Pasig, si Geno Panganiban. Sino ba si Geno Panganiban nung bata? Nung bata, suki ako ng ospital kasi lagi ako nagkakaroon ng tonsillitis. Ah, lagi din ako napapagalitan minsan kasi puro ko sugat. So, mahilig din akong tumalon-talon kung saan-saan. Were you the type na gusto mo lagi nasa labas naglalaro? Yes, I could say, minsan dito sa barangay naman, madalas kami tataguan ng mga kalaro ko. Tapos, active, yes. In-enroll na kasi ako ng magulang ko sa taekwondo nung bata ko. So, siguro na-carry on din yung paghahanap ko ng physical activity. Pero did you see yourself na eventually pagtanda mo magbubundok-bundok ka, you will be climbing mountains? Grade school ako or high school, wala naman ako idea na pwede pala ako umakyat ng bundok. Na nalaman ko lang yan nung college na ako, no? Coming from a computer science background. Yun yung program ko sa university noon. Stuck ako sa mga computer. Tapos, naghanap ako ng something different sa life ko. Nakita ko yung mga friends ko na meron silang mga cool na pictures sa Instagram, sa Facebook. So, nainggit ako. Pero aside from inggit, na mas naging curious ako. Wow, ano kaya meron dyan? Ano kaya pwede kong gawin? Pwede ba ako sumama? Pwede ko ba i-try? So, doon nag-start. Una, maganda yung picture nila sa IG. Which is true naman, pag umakyat ka ng bundok and you take pictures, maganda talaga. Yung clouds, yung view, the nature, no? Beauty ng mountain. Yung beauty, yeah. So, what was the first mountain na inakyat mo? Ang una kong inakyat na bundok ay sa Mount Talamitam, Nasugbu, Batangas. Can you recall anong year to? Ilang taon ka? 2016 yun. So, bata-bata pa. Nung experience ko noon, sobrang hell for me. Kasi wala naman nag-guide sa akin, eh. At hindi pa naman ako open sa mountaineering community ng Philippines. So, I was sunburned, dehydrated, exhausted. Sleeveless lang ako. You were not as prepared. Hindi talaga ako prepared. Pero sa kabila ng unpreparedness ko, narating ko pa din yung summit ng bundok na yun. And Na-enjoy mo na sobrang siya. fulfilling. Hindi ko siya na-enjoy. Hindi talaga. Suffer talaga ako, eh. That moment, hindi mo naisip na gusto ko pa ng kasunod. Hindi pa. Hindi Hindi pa. pa agad. Until na meron na nag-aya. Siguro, it took me 5 more hikes to I see. really grasp yung ma-enjoy ko siya. Naalala mo ba kung ilan na yung naakyat mo? Dati, tinatrack ko pa siya meron akong journal sa laptop ko. Nagno-notes ako doon. Pero nung nasira yung laptop ko, so nawala na din yung list. So after nun, hindi ko na-track, eh. Yung mga unang akyat mo, yung parents mo, were they okay with you climbing mountains? They wanted me to try something new. Uy, sige, try mo yung pag-hike mo para may matutunan ka. Pero andun pa din yung doubt as parents na baka may mangyari sa akin, mahulog, or something like that. And until now, until na nakadami na ako ng bundok, they still worry kasi magulang ko sila. Ganun talaga pag parents, di ba? Yes. No matter how experienced you are, may worry pa din sila. Pero, who do you think is ang naging pinaka nag-influence sa'yo na magtuloy-tuloy dyan? Was it just because of the experience or meron kang na-meet along the way who influenced you na tuloy-tuloy na yan? Good question, ma'am. Siguro, mix of events and mix of the people I met. Nagtuloy-tuloy ako kasi mas na-appreciate ko yung beauty ng mga bundok. Na-appreciate ko na
ang ganda pala ng Pilipinas. If you look at it on that perspective. And nagkaroon din ako ng chance na makasama sa mga outdoor groups, sa mga advocacy groups na na-empower yung locals, na-empower yung Philippine mountaineering community, na po-promote yung mga bundok natin. Tapos, I get to share din yung experience ko sa mga gusto din mag-try mag-outdoors. 2018, 2019, ako na inisa-isa yung mga matataas na bundok sa Pilipinas. Mas parang kinarir ko na. Paano yung naging stepping stone mo from pag-akyat ng mga bundok sa Philippines to pag-akyat ng bundok sa ibang bansa? Yung dito sa Philippines, goal ng mga Filipino mountaineers na isa-isahin yung mga matataas na bundok, Ikutin mahihirap na talaga. bundok, parang gagawin mo siyang bucket list eh. Mm-mm. Diba? Tapos, yun na, isa-isa ko siya by God's grace. And yung pag-akit ko sa ibang bansa, naisip ko na, okay, parang kota na ako sa climbing. Gusto ko ng parang, last climb, parang graduation climb ko. Parang ayaw ko na mag-climb, gano'n. May mga nag-aya sa akin, uy, punta tayo sa Nepal, Everest Base Camp. Okay. So, eto, din to, dream din to ng mga climbers, kahit makatungtong lang sa Everest Base Camp, paanan ng pinakamataas na bundok sa buong mundo. Yeah. Pero pagdating ko doon, hindi ako natigil mag-climb, mas nag-climb pa ako. Mas nakita mo yung beauty. Yes, yung Fall of the Himalayas. Only the mountaineers, only the people who has love for nature. Normally, ang komento nila, ba't mo pahihirapan yung sarili mong umakyat ng bundok, 'di ba? Why would you allow yourself to suffer? What is it that you see there? What is it that you feel after? Ano ba yun? Kadalasan, iba-iba yung rason ko kung ba't ako umakyat, kung bakit ko pinapahirapan ang sarili ko. Siguro number one is to be closer to God. Yeah. Kasi parang feel ko, ang taas ko na eh. So, parang meron akong konting connection. Tapos, minsan na-feel ko na, kasi wala akong contact sa outside world, ako sa bundok. So, mas nagiging clear yung mind ko, wala akong distractions galing sa labas. Yung mind ko lang is yung trail, kung paano ako magsusurvive sa trail. So, parang nag-act siya as therapy. Mas nakakapag-isip ako. And third is, nag-challenge ko yung sarili ko na natitrain ko yung sarili ko. I try to do better. Kasi parang yung mga bundok na yan, may mga challenges yan eh. So, maganda na napapaghandaan ko yung mga challenges na yun. Tapos, It takes so much discipline, yeah. no? I-share ko din sa mga ibang tao yung experiences ko. May nare-recall ka ba na parang ano yung medyo naging challenge sa'yo dito sa Pilipinas? Kulag ba ang pinakamahirap sa Philippines? Yung hirap kasi can be subjective eh. Okay. So, minsan maganda panahon, minsan hindi. Yeah. Minsan puyat ka. Minsan technical na kailangan mo mag-scramble sarap. Or minsan walang tubig dun sa bundok. So, iba't ibang klaseng hirap yung na-experience namin. And yun yung nagbibuild ng mental toughness namin as mountaineers. Parang sa mga hirap doon kami natututo. Para sa susunod na climb, mas magaling at mas malakas na kami. Pero to recall, yung pinakamahirap kong climb, Mount Makiling. Makiling. Yes. Pumunta kami doon ng may low pressure area. Okay. So, sobrang lakas na hangin, sobrang lakas na ulan. And noon yung Mount Makiling sa mga limatik, mga blood leech, medyo makukulit. So, talagang Madami. Sobrang dami. Kasi sa mata namin, buong katawan. Okay. So, sobrang stressful yan para sa team namin. Yeah. Yung mga Para sa akin yun na yun. Kasi yung iba naman, malalagpasan mo naman. Yung haba, yung karik, yung elevation, kaya naman. Kaya. Yung lamig, magagawa mo ng paraan. So, yun, bawat bundok may iba-ibang challenge talaga. When was the time that you realized that you wanted to reach the summit of Mount Everest?
Ang mga una kong punta sa Himalayas, sa Nepal, hindi ko pa din siya naman gusto eh. Nakikita ko siya, pero alam kong imposible. You thought Nasa Everest Base impossible. Camp na ako, Mm. nakikita ko yung Everest Yeah. summit. Pero alam kong malayo pa siya. So, Mhm. Everest Base Camp is at 5,300 meters. Mhm. And the summit of Everest is at 3,800 meters. Mhm. So, elevation difference is 3,000. Pero alam ko sobrang layo pa. Mhm. At alam ko sobrang imposible pa para sa akin. Paano kayo mapapag-ipunan? Paano kayo mapapaghandaan? Hindi yan imposible sa buhay ko ngayon. Mhm. Yung inakyat ko yung mga karating niyang peak na slowly doon ko nagiging yung confidence ko. Na, Mhm. wow, ganito pala yung mountaineering. Ginusto ko lang pangarapin nung just last year. Last year lang. Yeah, kasi na-experience ko umakyat ng isang mountain na meron ng death zone na tinatawag. Yeah. It's at 8,000 meters. Mhm. So, kami na kasama ko si Eman, we were the first Filipinos to summit that mountain. Mount Manaslu, Mm. 8,163 meters. So, September 25 kami nag-summit. Kami yung unang dalawang Pinoy. Wow, ang dami mo na rin talagang achievement. Okay. So, yun hindi masyadong na-recognize kasi wala naman may alam ng Mhm. Yeah. So, after nun, nakuha ko yung confidence kasi na-try ko na yung death zone. Na-try ko na gumamit ng supplemental oxygen. Halos isang buwan ako sa bundok. After nun, sinabi ko sa climbing partner ko kay Miguel na it's time. Kailangan na natin umakyat ng Mount Everest. I think we have the skills. Mhm. I think You're ready. ready na kami equip. Ayoko nang paabuti ng 20 years. Ito na, stop na itong 18 years. So, preparation. Decided ka na. What was the preparation? Of course, financially, physically, mentally. Ang dami mong kailangang i-prepare. How long did you prepare for it? Since September, yun yung start ng physical preparation namin. We climb Mount Manaslu, Abadablam, tapos February, pumunta ako ng Nepal. For 1 month, nag-train ako. Tapos, bumalik ako sa Pilipinas ng late March. Then, yun yan, na-engage ako. Tapos, bumalik na ako sa Nepal na April. So, financially naman, yun yung doon kami pinaka nahirapan. Kasi, nakakuha lang ako ng sponsor less than a week before my departure to Nepal. Oo. Buti nakahabol. Ayan, It's not easy to get sponsors talaga. A week before? kahit papaano merong tumulong. Yeah, a week before. And look at you now. Anong day ka dumating sa So, sa April 12 ako Nepal? dumating sa Nepal. Then, naglakad kami papuntang base camp. From April 14 to April 21. Okay. Yes, tapos doon na kami nag-start mag-training. Umakyat kami sa nearby peaks. Umakyat kami ng Camp 1, Camp 2, Camp 3. Bumalik sa base camp, bumaba. Baba ulit. So doon namin parang sinasana yung katawan namin to the altitude, to the climate. Then bumaba pa kami. After that, pahinga kami ng a week. Tapos naghihintay lang kami ng weather window noon. Nakuha naming weather was second to third week, I think, of May. Medyo matagal yung waiting time namin. Yeah. Kasi yun yung time na hindi masyadong malamig at hindi masyadong mahangin. Pero mga forecast na yun. So, umalis kami ng base camp ng May 15 na madaling araw. We submitted May 18. Habang bumaba kami for 2 days. Then, May 21, umalis na kami sa base camp. Nagdaan kami pabalik sa starting point. Sa base camp pala ako nag-birthday. Oh, really? April 24. Doon ka nag-birthday. Yeah, first birthday. Pero ko that na was an walang experience. birthday. Yeah, That was an experience to be there, celebrating your birthday. Pero yung 2 months na yon, people wonder, even I wonder, ano yung life doon? Yung everyday nyo, how do you eat, how do you prepare your food, yung mga ganon.
Sa base camp, medyo Mhm. alaga naman kami. Mhm. Kasi merong mga tao nagpe-prepare ng meals for us. Okay. Pero iba pa din pag Filipino food yung Yeah. kinakain namin. So, may mga baong kami Filipino food. Walang ligo. How long? Siguro, naligo lang kami once before going up and once after sa amin. Gano'n talaga, no? Ganun talaga. So, wipes lang Wipes, yeah. kami. Malamig. Lalo na nung, lalo na pag gabi-gabi malamig. Yung narinig namin is helicopters, kasi may mga nire-rescue, Mhm. merong dadala ng supply, tapos yung mga avalanche din Yeah. narinig namin. Was there ever a time that you feared? Kailangan ko maging at my most positive state. Alam ko physically prepared ako, kami ng partner ko. Mhm. And we are also mentally prepared. Alam namin na merong pwedeng mangyari sa amin. Mhm. Pero kailangan namin to be positive talaga. Kasi kung mapapaghinaan kami ng loob, Mhm. paano kayo magsasami? Isipon namin, Mm. ubong malala. Would you know kung ilan pa yung mga nasa paligid niyo? Siguro yung total number of climbers is Mhm. at almost 500 people. Ang dami. Sobrang dami. Kasi ito nga yung time ng Climbing season. climbing season. Yes. Ganun kadami. Ganun kadami. Hindi pa doon kasama yung expedition staff, Mhm, mhm. yung mga guides din namin, hindi pa doon kasama. Yung mga, ano lang talaga, local and foreign climbers. Mhm. Sa team namin, mga nasa 100 plus kami. Mhm. And we were divided into sub-teams. Yung Chinese team, Mhm. yung Russian team. Kami ng dalawa ng partner ko, si Miguel, nasa ano kami, international team. I So, see. kasama namin yung mga Australians, But you were there, Americans. like 2 Filipinos were there, you and Miguel. Yeah, tsaka si Rick. Yeah, Pero Rick. sa ibang team siya. Yeah. Tsaka si PJ na lang sa ibang team. Yeah. So there were 4 For Filipinos kami at that sa time. buong base. Buong base camp. Sa base camp, meron Mhm. kaming wifi. Pero inabot siya ng $500 for 100 gig for 45 days. Sobrang pricey mag-Mount Everest. So, Grabe. tapos yung communication namin outside base camp, sa higher camps na hanggang sa amin. May Mhm. dala naman kami satellite phone. I see. Mhm. During your climb, ano yung mga tumatakbo sa isip mo kaya? Magkaiba yung isip ko going up, climbing down. Iba din yung isip ko nung na-reach na namin yung exit namin. So, climbing up, parang okay, we cannot fail. Walang time dito na mag-fail kami ng Miguel. Kasi pinaghandaan talaga namin to. Mhm. Nag-dedicate talaga namin yung oras, yung lahat. So, hindi kami pwede mag-fail dito. Kailangan ko, yung sabi ko nga kanina, no, kailangan talaga namin maging positive. So, every day, we make sure na okay kami ng partner ko. Coming down, oh my God, sobrang pagod na namin. Nagkaroon pa kami ng snow blindness, no? Sobrang pagod. Wala kaming maayos na tulog. Wala kaming tubig, pagkain, pero pinush na namin hanggang pababa. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan? Of course, reaching the top, the peak, hindi mo makakalimutan yon. But the journey going there, ano yung hindi mo makakalimutan? Hindi ko makakalimutan yung nakasamit na. Kasi Yun talaga. hindi ko siya mo-compare sa ibang mundo. Mhm. Kasi Mount Everest, highest na yun. Mhm. Not necessarily the hardest, pero siya yung highest. Yeah. Yung moment na ako yung pinakamataas sa lahat na nasa mundo. Ecstatic siguro ikaw nun, no? At that very moment, di ba? Na wala nang ibang mas mataas sa akin. Siyempre, you were so excited. Sobra. Sabihin din sa family mo. When did you tell them na, hello, ito na, naabot ko na? Ganun, yung satellite. Nag-satellite. Satellite message na ako Mhm. sa fiancé ko. Sinabi ko lang na mabuhay ang mga Filipino mountaineers. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. The Pasigueños and the Filipinos are also excited to see you coming home. How excited were you to come home? Sobrang excited na ako. Kasi gusto ko kumain ng family ko. Gusto ko na kumain ng Filipino food. Tagal yun 2 months. Ng beer. Gin.
makakita ng dagat. Nung pagbaba namin ni Miguel sa Kathmandu, Mhm. may mga Filipino communities na nag-welcome sa amin. So, Mhm. felt like home. Nakakatuwa na ng Filipinos that even if nandun sila at nalaman nilang may achievement ang kapwa nila Pilipino Yes, doon, sobra nakakatuwa. nakasuporta Sobrang sila. warm ng welcome nila sa amin. Pagdating mo dito, sinalubong ka rin, 'di ba? Yes. Sa airport Yes. ng Filipinos. And then Monday, you were also welcomed sa flag raising ceremony sa Yes, city. yes. Mhm. I was able to meet Mhm. Kong, Mayor, Mhm. Vice, Mhm. and all. Alam ko sobrang sincere ng pagiging proud nila sa akin. Mhm. Nakaka-proud yung pasigil. How do you feel that this time your achievement has been recognized? Yung feeling na na-recognize yung achievement namin is uh, it just proves na malalakas sa mga Filipino and Filipino mountaineers, no? Mhm. Na kaya natin makipagsabayan on a global scale Mhm. na hindi lang mga Westerners o Europeans yung malalakas mag-climb. Mhm. Kaya din nung mga Pilipino, Mhm. diba? Mhm. Na Mhm. tayo na from a tropical country, Yeah. di ba? From the sea level tayo, Yeah. na kaya natin itong high altitude climbing. So, nakaka-proud lang. Mhm. Your family, your friends, definitely relatives mo are proud of you. Anong sabi nila sa'yo? Sobrang na-motivate kami ni Miguel doon. Na proud sila sa amin. Kasi na-feel namin na in a sense, na-unite yung mga Pinoy sa pag-summit namin ni Miguel. Kasi at that moment, ang dami naging proud. Mhm. Pinoy, kaya sobrang nakaka-touch. Pero ano yung gusto mong aral na malaman o matutunan ng younger generation? Walang imposible. Even if it takes years for you to accomplish your dreams. Walang Mhm. imposible. Basta pangarapin, pagsusukuan. Kung gusto mo talaga, gagawan mo ng paraan. Mhm. Diba? So, I had, I had to make my way to train, to raise funds, lahat. Ginawa ko Mhm. talaga ng paraan kasi pangarap ko yun. But will this be the last mountain that you would climb? Definitely not. Meron pang next. Definitely not. I mean, sabi nga nila, once a mountaineer, always a mountaineer. Message mo naman sa ating mga mountaineer. Mga mountaineers, salamat sa naging suporta niyo sa amin, sa pagdutok niyo sa amin ni Miguel. Nakakatuwa na naririnig namin na na-uplift namin yung mountaineering community. So, tuloy-tuloy lang and we hope na meron pang mga mountaineer na magsabit ng malalaki at mapataas na bundok. Pasig is so proud of you. Ako, I am Wow. proud of you. Umaakyat ka, tinutuloy mo yung pangarap mo. Anong mensahe mo sa mga Pasigenyong proud na proud sa achievement ng isang pride ng Pasig? Ang sarap maging Pasig. Isang karangalan para maidala yung Pasig City sa malalaki at mataas na bundok. And I hope I can continue to climb and I hope na makuha ko pa din yung suporta ng mga Pasigenyo sa mga susunod pang mga akyat namin.